Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon ipe-flex ko ang ating mga available na amulets. So magkalo-halo nito. Meron itong Thai, meron din itong Indian, Malaysian, ganon. So bago natin i-flex tong lahat, pag-usapan muna natin itong palad kick. Ayan. Dito sa amulet na ito ay nagmula sa paniniwala ng mga tao sa Thailand. Pero ni-research ko siya. So ang symbolism pala ng palad kick ay nagmula talaga sa paniniwala ng mga Hindu, ng mga Indiano. Kasi ang palad kick daw ay sumisimbolo sa ari ng lalaki. So specifically ari ng Hindu deity na si Shiva. Ang amulet daw na ito yung kinukonsider ng mga tao sa Thailand na gayuma. So kung tayo dito sa Pilipinas, meron tayong Santo Niñong hubad, which is nakalabas yung titi. So ito naman, mismong titi na talaga ang ginagawa nilang amulet. Pero hindi lang basta titi. So ito ay ari ng isang deity na si Shiva. So ito daw ay nang-aakit sa opposite sex. So depende daw kung sino ang nagpapakain ng dasal dito, doon ito umiepekto. Kunwari ikaw ay isang babae, so pwede ka ring maggamit nito. So makaka-attract ka ng mga lalaki. So usually po ang mga palad kick ay gawa sa mga kawayan o di kaya raha kayo. Minsan naman gawa din sa iba pang uri ng kahoy na sinasabi nila na sacred. Minsan naman gawa ito sa metal, sa tanso. Pero ang palad kick na tulad nito na gawa sa isang leklay ay napakabihira lang. Bihira lang ang isang leklay na magkasing hugis ng ari ng lalaki. So ito ay ginagamit nila sa sugal din. So malakas din daw ito sa sugal. Maraming gumagamit dito na mga medyo pilyo na tao kasi ang amulet na ito nadadala mo kahit saan. Kahit sa bar o sa bahay aliwan. So kahit sa pambababae, sa pagpagtalik, walang problema to. Pwede mo itong isuot. So ito lang disadvantage kasi pwede siyang gamitin sa masama. Pero kung isang mabuting tao naman ang hawak nito, so gagamitin lang niya sa negosyo siguro, syempre. So ang palad kick po ay may orasyon. So nasa 7 salita ang orasyon niya, nasa 7 na salita. Tapos may intro. So kung ang intro nito napakain mo yung dasal ni Buddha, so bawal na itong dalhin sa mga makasalanan na lugar. Pero kung ang dasal na gagamitin mo yung diretsyo na pakain niya, hindi na pakakainin ng dasal ni Buddha, so pwede mo siyang dalhin kahit saan, sa pasugalan, sa nightclub, sa bahay aliwan, ganun. So kaya maraming gumagamit nito. Pero ang gamit nila ay gawa sa kahoy o di kaya sa metal. Pero ganito na gawa sa leklay, so minsan lang, bihira lang. Meron akong ganito, personal ko na ginagamit, pero hindi ko binivideoan o hindi ko pinipicturan. So secret ko lang yun. So move on na tayo sa iba pa nating mga stocks. So meron tayong Taoisuan. So ito yung, kung ang mga Pilipino, mga Katoliko, meron tayong Archangel Saint Michael. So sa mga Thai naman, meron silang Taoisuan. So nandirigma nila na deity. Next ay meron pa tayong available na black obsidian bracelet. At syempre meron tayong Aikai. So ito, subok ko na to.
gumagana siya sa akin. Ewan ko lang sa ibang tao. Siguro hindi sila biniyayaan ni Aikay kasi hindi sila karapat-dapat, pero para sa akin gumagana. Yan. At meron pa tayong available na sumbalik bracelet. So sa mga tao na inaapi. So kung parati kayong ginagawa ng chismis o ano pang mga masasamang salita, so tinutunglo kayo. So magandang gamitin 'yan. At meron para tayong black obsidian na 12mm. Ito 8mm to. Ito 12mm. Mas malaki. At meron pa tayong black obsidian na may piyaw, may silver, 925 silver. Ito sa akin, matagal na to pero hindi kumukupas. Silver talaga siya. Nilagyan ko siya ng liquid na pang cleaning solution ng silver. So hindi siya na mas lalo pang tumingkad. So yan, legit yan. At hindi lang ito basta tawisuan kasi itong tablet niya gawa ito sa mga powder, tapos may sacred writings pa, so pang depensa. So gawa ito sa powder na pinaghalo-halo na mga herbs, mga pangontra na mga herbs, tapos abo ng insenso na minamantrahan ng mga monk, at saka meron din itong kaunti na pulbo ng leklay. So malakas to. Yan po ay pangontra sa mga bad spirit. So yan yung pinakamabisa niyang bertud. So, meron din tayong tawisuan na maliit. So medyo mura, yung nakitipid kayo. So ito, yan, pareho yan silang dalawa. At meron tayong black obsidian na quintas. Tapos ito naman silver to. Naka nickel design siya pero 925 silver ito. Hindi ito kumukupas. Tapos original pa na black obsidian. So, yan? Pang sosyalan na. Pwede na magamit sa mga socialite na gathering. Tsaka ito, meron pa tayong isa na golden leklay na maliit. Mura lang ito kasi maliit. Yan. Malaysian leklay yan. Combination ng gold at saka brown silver. At meron pa tayong chaplet. So, na-discuss ko na itong chaplet. Sa mga hindi pa alam kung ano yung chaplet, so maglalagay ako ng link sa comment section at saka sa description para makita nyo yung video ko about sa chaplet. So ito yung mga pang-protection na dasal. May San Benito, may crucifix, may miraculous medal at saka Saint Michael. So magkahalo-halo na to meron tayong Thai, meron ding pang Kristiyano. So ito naman nating available na black leklay. So napakaganda nito. Golden brown at saka black, kahalo na. Solid na solid to. Medyo mahal nga lang. Lagay natin dito. Tabi natin kay Aikay. At saka marami pala itong balik bracelet. Tatlo pa. Dati yan 20. Tatlo na lang natira. At ito naman yung mga natira natin sa ating Malaysian leklay. Ito ay may pagka gold dito, tapos blue for healing. So gusto maging healer, pwede ito. May pagka golden brown din pala. So abundance din, pang-akit ng pera. At ito maganda to, silver neon red for attraction. Silver for attraction din sa pera. So ito kung online yung business mo, nagba-vlog ka, pwede to. Tapos may green pa pang for business pala, business. Lagay natin yan dito sa gilid. Saka ating kahaya leklay. Yan, kumikislap-kislap pa ang kahaya leklay. Moonlight leklay. Yan. Ito yung dati. Ito na i-discuss to kasi nagawan ko na to ng video Ito red, maganda to, red gusto nyo pang akit ng tao. Ito rin for intuition to, kung gusto nyo palakasin yung mga third eye nyo.
Ito, pwede to. Orange, pang stabilization. Ganun. Tapos ito, black, for protection. Grounding. Yan. So mga migs, meron akong ganito na amulet, pero iba yung shape niya, iba yung forma. Hindi ko lang papakita dito sa video. Para sa akin, gumagana siya. Alam niyo ba kung bakit? Makikita nyo naman doon sa mga post ko sa page. Hindi ako nasi-zero. Halos every week or every day meron akong pinopost na meron akong sales, meron akong benta, kumikita ako palagi. It's because of this amulet. So aside sa leklay na tumatawag ng tao, meron din akong ganito na umaakit ng mga tao. So ito, pag ginamit mo ito sa kabutihan, syempre kabutihan din ang idudulot sa iyo. Pag ginamit mo ito sa masama, syempre ang karma sa iyo masama din. So para sa akin, ginagamit ko ito for business. Kaya kikita nyo naman, parati akong may sales. So mga migs, yan lang po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito, and please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Thank you.